Noong unang bahagi ng 1950s, may isang batang babae na nagngangalang Lydia na nagmula sa isang mahirap na pamilya sa Quezon City. Nagtagpo sila ng isang binatang mayamang negosyante na nagngangalang Roberto at agad silang nagmahalan. Ngunit nang malaman ng mga magulang ni Roberto ang katayuan ni Lydia, pinagbantaan nila itong ibigay sa ibang babae kung hindi siya hihiwalay sa dalaga. Isang gabi, inaya ni Roberto si Lydia na mag-usap sa Balete Drive. Habang naglalakbay sila sa kotse ni Roberto, inamin niya ang pangakong kanyang binigkas sa kanyang mga magulang. Galit at nabigla si Lydia at nagkaroon sila ng matinding away sa gitna ng daan. Iniwan siya ni Roberto ng mag-isa sa kalye na umiiyak at naglalakad patungo sa bahay. Habang naglalakad siya sa ilalim ng isang malaking balete tree, sinundan siya ng isang grupo ng mga lalaking lasing. Sinubukan niyang tumakas, ngunit hinabol siya at binalot ng lubid ang kanyang leeg. Binitay siya sa sanga ng balete tree. Nakasuot pa rin ng kanyang puting damit na binili para sa kanilang kasal. Namatay siya sa kalagitnaan ng gabi at ang kanyang katawan ay nalagpuan ng isang chopper na tricycle kinabukasan. Mula noon, ang kanyang multo ay laging nakikita sa Balete Drive. Minsan ay nakikita niyang nakasabit sa sanga ng balete tree. Minsan ay naglalakad sa gilid ng daan. Hawak ang kanyang leeg at minsan pa ay umaakyat sa bubong ng mga sasakyan na dumadaan. Maraming mga motorista ang nagsasabing biglang namamasa ang kanilang windshield ng tubig na parang luha at naririnig nila ang boses ni Lydia na tumatawag ng pangalan ni Roberto. Mula noon, sunod-sunod na ang namamatay doon sa Balete Drive. Marami na natatakot dumaan ng gabi. Tuwing may tao ay sinusundan ito. Noong araw na yun, marami nang nagtaka bakit nangyari yun. Hindi nila alam kung bakit. Marami silang nararamdaman na mga tao na natatakot. Pero hindi sila nagtaka kung bakit nangyari yun. Natatakot sila dahil marami na ring nag-disgrasya sa daan. Marami na ring nawala. Marami na ring nagpakamatay dahil doon. Kaya hindi lahat ng tao ay masama. Hindi lahat ng tao ay mabuti. Kaya dapat mag-ingat sa bawat hakbang. Laging mag-ingat sa tao. Hindi naman kaya alagaan.